Sa opening months ng Ukraine War, ang Russia may 780 fighter jets at combat planes, habang ang Ukraine nasa 125 lang, 5 beses ang lamang ng Russia sa dami. Kaya inaasahan ng marami sila ang mangingibabaw sa himpapawid. Pero hindi nangyari yun. Hindi nila nakuha ang air superiority sa simula at pagdating ng late 2025, pati ang aviation industry nila, militar at sibilyan, ipapunta sa malaking krisis. Hindi ito gawa-gawa lang, kundi base sa magkakatulad na findings ng mga independent defense at industry analysts. Ang Sukhoi, ang top military aircraft manufacturer ng Russia, ang backbone ng fighter jet production nila ay hirap na. Noong 2022, 9 Su-34 jets lang ang nagawa nila. Noong 2023, naging 13 at target nila sa 2025, 17 lang. Bumagal ng sobra ang output para sa isang dating itinuturing na air superpower. Sa Su-35S naman, 12 ang order noong 2024 pero 10 lang ang na-deliver. Sa 2025, 16 ang target pero hindi pantay ang delivery schedule. Ibig sabihin, malalaki ang delay at hindi stable ang production line. Ang Oryx, isang military tracker na umaasa sa larawan at video evidence, ay nag-confirm na 41 Su-34Ms at 8 Su-35s ang nawasak hanggang October 2025. Bukod pa sa gera, sabi ng RAND Corporation, 26 na Russian aircraft kada taon ang nawawala dahil sa sobrang gamit at over-deployment. Pero ang total na bagong jets na nakukuha nila annually, 20 lang kapag pinagsama ang Su-30, Su-34 at Su-35. Halos hindi na nila napupunan ang mga nawawala, lalo pa ang mag-expand. Ang delays at losses na ito, hindi lang dahil sa battlefield. Dahil din ito sa factory issues, kulang sa critical parts at kakulangan sa trained engineers at technicians. May economic lifeline man sila mula sa oil trade sa China at defense cooperation sa Iran, hindi pa rin nito nasasalba ang mabilis na pagkaubos ng production capacity nila. Base sa findings ng RUSI, ang aircraft manufacturing ng Russia ay sobrang umaasa sa foreign components, mga piyesa at makina na hindi nila gawa sa loob ng bansa. Ang supply chain nila napakahaba at hati-hati sa iba't ibang bansa. Germany, France, Japan, Italy, Sweden, South Korea, Taiwan at maging US. Halimbawa, may isang plant sa Karachev na hawak ng KZE, Karachevsky Zavod Electrodetal, isang core supplier ng electronics components para sa military factories ng Russia. Precision plant ito, ibig sabihin, dito ginagawa ang mga sobrang eksaktong pyesa na kailangan ng fighter jets, missiles at air defense systems. Sa loob ng factory na ito, puro SODIC EDM machines ang gamit, gawa ng Japan. Ang EDM o Electrical Discharge Machining ay machine process na gumagamit ng controlled electric sparks para hubugin ng metal ng sobrang pino at sakto. Ito ang klase ng tech na hindi common sa ordinaryong factory at kailangan ng high-level expertise. Natanggap ng KZE ang mga machines noong 2017 at may lifespan ng accuracy nito na 10 taon lang. Ibig sabihin, pagsapit ng 2026 to 2027, kakailanganin na nila ng bagong pyesa o bagong units. Pero dahil sa export ban ng Japan sa CNC machines noong April 2023, hindi na legally makaka-import ang Russia ng replacement parts o bagong machines. Ang CNC o Computerized Numerical Control ay automated machine tools na controlled ng computer para gumawa ng eksaktong metal parts. Ito ang klase ng machines na critical sa paggawa ng military hardware. Kasabay nito, nagkakaroon din ng brain drain ng Russia. Brain drain, nangyayari ito kapag umaalis ang mga pinakamagagaling na professionals at engineers ng isang bansa papuntang ibang bansa para doon magtrabaho at manirahan. Noong 2021, ang average age ng Russia's military manufacturing workers ay 45 years old at 16% lang ang workers na under 29. Ibig sabihin pa-retire na ang karamihan at kulang ang papalit na bagong talent. Isang malinaw na halimbawa si Professor Yuri Yukhanov, isang top expert sa antena at radio system, 73 years old na at bahagi ng research collaboration sa Sukhoi R&D at OAC. Ang anak niya na si Alexander, makatapos ng PhD sa radio engineering at software, lumipat sa US noong 2007 at ngayon ay principal software engineer sa Meta na dating kilala bilang Facebook. Hindi ito isolated case. Paulit-ulit itong pattern sa Russia's aerospace sector.
Yung pinakamagagaling na young engineers umaalis habang yung naiiwan matatanda na at papunta na sa retirement. Ang average salary ng Russian university professors ay nasa $1,302 per month. Pero kapag kinumpara sa purchasing power, mas mahina ang halaga ng kinikita nila kaysa sa Kazakhstan, kapitbahay nilang bansa. Purchasing Power Parity, PPP, para nito ng pag-measure kung gaano kalakas makabili ang sahod sa loob ng bansa, hindi lang base sa dollar conversion. Sa defense industry naman, kulang sila sa workforce na aabot sa 160,000 hanggang 400,000 workers, kasama na ang mga engineers. At sa pinakamababang estimate, 80,000 engineers ang kailangan ng Russia para lang mapanatili ang current aircraft production nila. Import substitution din ang isa sa pinakamabigat na problema nila. Pilit pinapalitan ng gobyerno ang Western-made components ng domestic parts, pero hindi consistent ang resulta. Minsan gumagana, madalas hindi. At ang mas nakakabahala, sabi ng Rusi analyst, mas lalo pang tumataas ang dependency ng Russia sa imported systems lalo na sa electronics at aviation components, imbes na bumaba. Sa civilian aircraft industry, mas malala ang sitwasyon. Noong 2022, buong tapang sinabi ng Russia na magdadagdag sila ng 1,000 bagong civilian planes pagsapit ng 2030. Target nila, 14 aircraft by end of 2022, 25 sa 2023, 69 sa 2024. Pero matapos ang 3 years of war, 5 lang ang total civilian aircraft na nagawa nila. At noong 2025, isa lang ang na-deliver nila mula sa 15 na planong ilabas. Ang Russia's civilian fleet, binubuo ng mahigit 700 commercial aircraft, karamihan Airbus at Boeing. Gray market import routes na lang ang sandalan nila ngayon para makakuha ng spare parts. Gray market, hindi ito black market na 100% illegal, pero hindi rin dumadaan sa official trading channels, kaya walang garantiya sa kalidad at safety. Dahil sa sanctions na block ang direct import ng Russia mula 2022, kaya paikot-ikot at pahirap ang logistics ng airlines nila para makahanap ng parts na kailangan ng planes para makalipad. Noong late 2024, halos 30 airlines ang nagbabala na pwedeng mabankrupt sa 2025. Ibig sabihin 2 out of 10 airlines posibleng magsara at 26% ng Russia's passenger aviation industry ang maaapektuhan. Isang malaking bahagi ng public transportation nila. At dahil hindi sapat ang nadadagdag na eroplano at hindi stable ang supply ng spare parts, mas marami nang nakatenga sa lupa ang planes kaysa nasa ere. Sa kabila nito, halos 1/4 ng Russia's aircraft fleet ay nakatenga na sa lupa. Kaya yung mga natitirang eroplano, sila na ang sumasalo sa trabaho. Pero hindi rin mas maayos ang ibang kumpanya dahil sunod-sunod ang dagdag buwis na ipinapataw ng gobyerno ng Russia para punuin ang budget nila. Ang Superjet 100, isa sa civilian aircraft ng Russia, ay hindi 100% domestic ang piyesa. Ang engine nito sa M146, gawa sa Franco-Russian partnership, at ito ay high-precision turbine engine, klase ng makina na ginagamit sa jets at specialized aircraft na hindi basta-basta napapalitan ng ordinaryong factory output. Pinahaba ng Russia ang service life ng CM146 hanggang 2028 to 2029 habang pinag-aaralan nilang palitan ito ng PD-8, isang bagong jet engine na ginagawa pa lang nila. Ang United Aircraft Corporation OAC, ang pinaka-main aviation corporation ng Russia na hawak ng gobyerno, ay sila ang boss sa produksyon ng military at civilian aircraft mula Su-35 fighter jets to Tu-14 airliners, Il-76 transports at MC-21 commercial jets. Cannibalized for parts na ang nangyayari sa Russia. Ang cannibalization, hindi ito pagkain. Sa aviation, ibig sabihin nito, kinukuha ang piyesa ng isang eroplano para iayos ang isa pa. Parang tinatanggalan ng puso ang isa para buhayin ang isa. Ginagawa ito sa military at civilian planes sabay dahil iisa ang suppliers at factories na pinagkukunan nila ng components. At ang KZE plant sa Karachev, isa sa critical electronics supplier, ay gumagawa ng parts para sa dalawang sektor. Kapag nasira ang machines nila, yung delay at shortage, hindi lang sa civil, pati sa military rin ang tama. Sa Russia, kapag hindi nasunod ang production contract, minsan kulong o criminal charges ang bagsak ng management. Criminal charges, legal na kaso na isinampa ng gobyerno kapag hindi na-deliver ang ipinag-uutos na output.
May theory din ng analyst, ginagawa raw ng Russia ang periodic sacrifice strategy. Periodic sacrifice, diskarte na sinadyang binabagal ang isang industriya para ilipat ang resources sa kabila, tapos babalik ulit sa una kapag hindi na kaya ang pressure. Parang paikot-ikot na priority switching para sabayan ng gera at ekonomiya. Pero hindi na ito gumagana. Pareho ng hirap ang civilian at military aviation at kahit anong lipat-lipat ng pyesa, budget at workforce, hindi na kayang saluhin ng bilis ng pagkaubos at pagka-ground ng fleet nila. Ganun pa man, walang sapat na pera ang Russia para sabay na buhayin ng civilian at military aircraft production nila, lalo na't pareho itong hindi kumikita. Sa UFA may plant ang ODK-UMPO, bahagi ng ODK, United Engine Corporation, ang pangunahing grupo ng factory sa Russia na gumagawa ng aircraft engines. Ang engine, makina ng eroplano. Pero ang ODK-UMPO, specialized plant ito na gumagawa ng jet engines para sa Sukhoi fighters ng military. Ang Sukhoi ay pamilya ng Russia's fighter jets tulad ng Su-30, Su-34, Su-35. Sa parehong rehiyon, ang mga universities at technical schools, sila ang training hubs ng engineers, militar man o sibilyan, pero habang umaalis ang mga young engineers para iwasan ng conscription, ang mandatory na pagsundalo na ipinapataw ng gobyerno sa kabataan, sabay na naaapektuhan ang dalawang sektor. Ang talent pool grupo ng mga taong may espesyal na skills, lumiliit na, at nag-aagawan pa ang military at civilian manufacturers sa iisang skilled workers. Sa Ulyanovsk, may Aviastar plant, factory na gumagawa ng transport aircraft, malalaking eroplano na panghakot ng sundalo at kagamitan, at sumasali rin sa civilian airline projects. Transport aircraft, hindi ito passenger plane na pang-tour, pang-military logistics panghakot sa malalayong lugar. Mula January 2024 hanggang April 2024, lumaki ang workforce deficit ng plant na ito mula 2,500 to 3,500 workers at patuloy pa itong lumalala. Pagdating sa battlefield, hirap din ang Russia sa paggamit ng fleet nila sa Ukraine. Ang VKS, Russia's Air Force, lumilipad na lang at sumasalo sa damage control, hindi expansion. Sabi ng RAND analyst noong Marso 2024, less than 70% ng pre-war air capability ng Russia ang gumagana na lang. Dati, 150 sorties per day ang lipad nila. Sortie, isang mission flight ng military aircraft. Isang takeoff na may target na objective tapos landing. Pero dahil sumobra sa design flight hours, lumaki ang risk ng failure ng mga airframes nila. Airframe, katawan ng eroplano kasama ang wings, engine mounts, landing gear, at structural skeleton. Mas malala sa older fleet nila. Ang MiG-31 at Su-27, mas matatandang jet models na ginagamit ngayon mostly for patrol at long-distance strike support, ay konti na lang ang remaining safe flight hours. Sa assessment ng RAND, less than 20% na lang ang natitirang airframe life ng MiG-31 at 35% sa Su-27. Ibig sabihin, kapag itinuloy sa matagal na combat flights, posibleng masira o bumagsak dahil hindi na ito ginawa para sa prolonged war missions. Hindi idinisenyo ng Russia ang Air Force nila para sa long sustained air dominance, yung tuloy-tuloy na kontrol sa himpapawid ng ilang taon. Ang aircraft doctrine nila, pang short, mabilis at limitadong conflict lang, tulad ng Georgia, Syria at Crimea noon. Pero Ukraine, ibang klase. Tumagal ang gera, mas matagal kaysa inakala ng Russia planners. Kaya naipon ang dangerous flight hours at bumabagsak ang availability ng aircraft, lalo na sa frontline. Ganun pa man ang Russia's MiG-29 air-to-air fighters, mga jet na dapat pang air combat ay hindi na nakikita sa Ukraine conflict kahit sa simpleng air patrol ang pag-ikot sa himpapawid para magbantay. Dahil luma na, karamihan sa mga ito sira na o nakareserve na lang sa mga misyon na hindi naman sigurado kung mangyayari pa. Sa praktikal na usapan, hindi na sila maasahan. Dahil sa crisis na ito, nag-iba ang Russia sa paraan ng paggamit ng eroplano. Imbes na ipilit ang classic air combat, bumaling sila sa glide bomb strategy. UMPK kits ang naging core ng bagong tactic nila simula 2023. Ang UMPK o Universal Module for Planning and Correction, isang wing and guidance kit na ikinakabit sa gravity bombs para lumipad ito ng malayo at may kontrol ang bagsak. Hindi ito common na term sa general audience kaya kailangan ng context sa script.
Yung mga gravity bombs, mga bombang diretso lang bumabagsak dati, nagiging precision-guided standoff weapons na kapag nilagyan ng UMPK. Standoff weapon, sandata na pwedeng i-launch mula sa malayo, hindi kailangang lumapit sa target ang eroplano. Ang range ng glide ng mga bombang ito, 40 milya, depende sa model. Kaya nakaatake ang Russia kahit nasa likod pa sila ng sarili nilang air defense umbrella. Ang zone na binabantayan ng Russia's anti-air weapons. Ganito ang naging bilang ng glide bombs na binagsak ng Russia noong 2025. 5,000 plus noong Abril. 3,786 noong July, 4,390 sa August. At ang production ng UMPK kits nila, several thousand noong 2023, 40,000 noong 2024. Target nila 70,000 sa 2025. Pero kahit nakakabawas ito sa risk ng jets na tamaan ng Ukraine air defenses, hindi nito nababawasan ang flight hours. Flight hours, total na oras na lumilipad ang eroplano sa buong buhay nito. At kapag sumobra sa design limit, mas mataas ang risk ng engine failure, structural cracks, at electronics breakdown. So kahit mas safe ang launch distances, napupudpod pa rin ang airframes. Ang Russia hindi na nag-e-expand, nagtatago na lang ng problema. Hindi nila sinosolusyonan ang airframe exhaustion, ang pagkaubos ng safe flight hours ng mga fighter jets. Minamask lang nila ito gamit ang long-range bomb modules. Pero hindi ito nalampasan ng Ukraine analysts. May bagong plano ang Ukraine, targetin ang production infrastructure ng glide bombs at navigation modules ng Russia. GNSS modules ang isa sa pinaka-critical na piyesa ng guidance systems nila. AKN GNSS, Global Navigation Satellite System, satellite-based navigation system na ginagamit sa missile, drones at glide bombs para sakto ang bagsak at direksyon. Hindi ito common na term sa masa kaya kailangan ng brief explanation. Ang Cometa GNSS modules jam resistant, ibig sabihin hindi basta-basta ginugulo ng signal jammers. Machines na ginagamit sa digmaan para guluhin ang GPS or satellite signals. Ang modules na ito ginagawa sa VNIIR progress plants sa Cheboksary at Moscow region. At ito rin ang ginagamit sa Shahed drones at glide bomb guidance kits. Ang GNPP region ay isa sa pinaka-main Russian weapons manufacturing complex. Sila ang gumagawa ng glide bomb guidance kits na nilalagay sa Sukhoi jets. Hindi ito kilala sa general public kaya dapat may short context kapag lumitaw. Noong June 2025, inilunsad ng Ukraine ang Operation Spiderweb, isang drone strike campaign na target ang Kazan Aviation Plant, military aircraft production site ng Russia. Nawasak o na-damage nila ang 41 aircraft sa loob ng factory complex kasama ang bombers at transport planes. Ang Kazan Aviation Plant, isa sa pinaka-main Soviet-era aircraft industrial hubs, critical sa paggawa ng bombers at long-range aircraft ng Russia. Kung maituloy ng Ukraine ang pag-atake sa glide bomb factories, ramdam agad ang epekto sa buong air campaign ng Russia. Russia drops 5,000 glide bombs bawat buwan, kaya kahit 30 to 40% bawas sa production, malaking tama agad sa firepower nila. Sa Pokrovsk, halimbawa, 450 glide bombs kada linggo ang ginagamit. Mga malalakas na atake na dumudurog sa depensa. May mabigat na dilema ang Ukraine. Isang drone na pinadala sa bomb factory. Isang drone na hindi na ipapadala sa oil refinery. Na-disable na ng Ukraine ang 20% ng refining capacity ng Russia. Bumaba ang oil output nila, tumaas ang VAT, at napuwersang ilipat ang budget sa military factories imbes na sa social programs. Si Vladislav Inozemtsev, isang kilalang Russian economist na madalas nag-a-analyze ng economic impact ng digmaan, ang nagsabing oil strikes ang pinaka-efficient na paraan ng Ukraine para saktan ang war machine ng Russia. Pero habang nauubos ang oil capability ng Russia, may ibang pumapatay sa Ukrainian soldiers ngayon, glide bombs. Ito ang sumisira sa defensive lines ng Ukraine, mga depensang ilang buwan ginawa bago mabuo. Defensive positions, lugar na pinagtatambakan ng Ukraine ng hukbo, trenches at anti-tank barriers para harangan ang Russia advance. Dahil sa glide bomb pressure, napipilitan ang Ukraine forces na lumabas sa open fields, nawawala sa protective bunkers at mas madali silang matamaan. May isang principle sa military manufacturing na binigyang diin sa report ni Jack Watling at Nikolai Staikov ng Rusi.
Sinabi nila na kahit minor delays sa paggawa ng military aircraft parts, malaki ang chain reaction na epekto. Isang hindi common na term na lumabas sa report, knock-on effect. Ang knock-on effect ay epekto na sunod-sunod na problema ang kasunod kapag naantala ang isang critical na bahagi ng production, parang domino na tuloy-tuloy ang bagsak. Kung matarget ng Ukraine ang tamang factories, pwedeng tumagal ng ilang buwan ang bottleneck o matinding delay bago ito maayos ng Russia. Ang bottleneck ay parte ng proseso na sobrang bagal kaya doon nagsisimula ang malaking delay sa buong produksyon. Kung mangyari iyon, may window ang Ukraine na patatagin ng depensa, mag-counterattack at baguhin ang battlefield momentum habang hirap pa ang Russia sa parts at machines. Pero hindi lang Ukraine ang external force na pwedeng tumulak sa Russia aviation crisis. Noong Cold War hanggang 1990s, malakas ang Russia sa arms export, pagbebenta ng military hardware sa ibang bansa. Ang mga Russian jets mas mura noon, simpleng i-maintain at pang mass deployment sa conflict zones kaya maraming bansa umasa sa Russia designs. Pero pagdating ng modern era, China na ang pinakamalaking competitor at mas mabilis ang pag-angat nila. Noong 1990s at early 2000s, bumili ang China ng Su-30 MKK batches mula Russia. Ang Su-30 MKK, isang variant ng fighter jet na design para sa China noon, imported ang engines at avionics mula Russia. Dati, hirap ang China gumawa ng jet engines, umaasa rin sa Russian tech. Pero ngayon, ibang-iba na ang sitwasyon. China now produces the J-20, isang stealth fighter jet na mahirap makita sa radar at mas advanced kaysa Russia Su-57. Ang J-20, tinatawag itong 5th generation aircraft, klase ng fighter jet na pinaka-advanced ngayon sa modern air combat. Mas mabilis ang computers, mas pino ang radar evasion, at mas malayo ang sensors capability kumpara sa older fighter jets. At hindi lang nila ito ginagawa para sa sarili. China now exports aircraft sa ibang bansa, parang ginagawa ng Russia noon, pero mas mabilis, mas mura, at mas modern ang tech. Sa kabila nito, nagpapadala na ang China ng 4th generation fighters sa ibang bansa tulad ng J-10 na nabili na ng Pakistan para palakasin ng Air Force nila. 4th generation aircraft, hindi ito literal na pang-apat na henerasyon ng tao. Sa military aviation, ito ang label sa advanced jets na mas moderno kaysa 3rd gen pero hindi pa kasing sopistikado ng 5th gen stealth jets. Ngayon maraming bansa ang nag-a-assess kung bibili rin sila ng Chinese fighters. Pakistan pa lang ang official buyer pero ang Egypt, Indonesia at Iran seryosong tinitingnan na rin ang China options. At mas lalo pang umiigting ang shift dahil pinakita ng Ukraine war kung gaano kahina ang Russia hardware sa totoong combat. Si India, isa sa pinakamalaking buyer ng Russia weapons noon, nagbago na rin ng direksyon. Matapos makita ang performance gap ng Russian jets at Western jets, pinili ng India ang French Rafale, hindi ang Russia Su-57. Samantala, ang Egypt na parehong may Rafale at Su-35 sa fleet nila, nag-competitive testing sila, trial comparison ng aircraft performance at lumabas na mas lamang ang French fighters. Hindi lang produksyon ang problema ng Russia, pati exports halos patay na rin. Ayon sa Jamestown Foundation, bumagsak ng 72% ang Russia arms exports mula 2021 hanggang 2024. Dahil inuuna ng Moscow ang sarili nilang war needs, hindi na nila kayang punuan ang orders ng ibang bansa. At yung mga bansang dati umaasa sa Russia, ngayon wala na silang tiwala sa delivery timelines ng Russia. Hindi sigurado kung kailan madedeliver ang eroplano, kung may pyesa ba sa susunod na taon o kung may support pa ba ang Russia kapag nasira ang units. Ang Su-57, ang showcase 5th generation fighter ng Russia, hindi rin halos ginagamit sa Ukraine war. 5th generation aircraft, fighter jets na may stealth tech, advanced sensors at AI-assisted flight computers ang pinaka-modern class ng military jets ngayon. At dahil hindi na nga stable ang Russia production, pati Iran na dapat bibili ng Su-35 in bulk, hindi rin nakuha ang fleet na inaasahan nila. Dahil hindi na nakuha ng Iran ang gusto nilang Su-35 deliveries, nagsimula rin silang tumingin sa China, air defense alternatives, mga missile and radar systems na pwedeng pangharang sa drones at jets, imbes na Russian S-300 na dati nilang gamit. Ang S-300 ay air defense missile system ng Russia na pangharang sa aircraft at missiles. Kung babalikan ng mas malaking picture, hindi lang tanks ang mauubos sa Russia, pati eroplano rin.
Sabi ng International Institute for Strategic Studies, pagsapit ng 2026, mauubos ang tanks ng Russia. At kapag aircraft naman ang usapan, mas pino at mas mahirap i-maintain kumpara sa tanks. Hindi pwedeng hilahin lang ang 40-year-old jet mula sa storage at gamitin agad sa gera. Ang eroplano kailangan ng precision maintenance, inspections, at parts replacement na may expiration. Kaya mas mahal at mas mahirap buhayin. Ngayon may tatlong major choices na pwedeng kaharapin ang Russia sa 2026. Ipilit na buhayin ng military at civilian aviation sabay. Pero pareho itong papahina ng papahina hanggang mag-ground ang fleet dahil wala ng pyesa. Iwan ng civilian aviation, kunin lahat ng resources, budget at workers para sa military, pero mawawala ang internal air connectivity ng Russia at malalaman ng publiko na malala na ang crisis. Iwan ang military expansion, bawasan ng offensive jets at ituon ang budget sa civilian aviation rebuild. Pero ibig sabihin, susuko sila sa Ukraine offensive capability. Asymmetric warfare, labanan na hindi pantay ang style, tulad ng drones, long-range strikes, cyber intel at economic disruption. At ayon sa analysts, hindi nila pipiliin ang isa lang. Palipat-lipat sila depende sa crisis of the month at ito ang pinaka-posibleng ending. Mass grounding ng aircraft, flight cancellation sa civil airlines, production lines idle, sortie rates sa Ukraine pababa, at loss of global arms export dominance. Kung ang Ukraine ay ituloy ang deep strike campaign, hindi na ito simpleng damage sa lupa. Tama na mismo sa production heart ng Russia aviation system.